In designing experiment, mahalaga na malaman nyo yung kaibahan ng population at saka ng sample. At paano ba tayo kumukuha ng mga sample based dun sa or from the population. So ito yung diagram ng population versus sample. So itong itong bawat individuals na to sa isang population, pag kumuha ka in random ng mga individuals dito sa sample mo or dito sa population, ito na yung magiging sample. So yung diagram, very explicit naman yung diagram para maintindihan nyo kung ano yung population tsaka yung sample. And in statistics, we usually deal with sample kasi mas maliit yung size na gagamitin natin sa pagkuha ng mga information. And also, kailangan maging systematic tayo at meron tayong mga techniques na dapat gamitin para pagkuha ng sample para yung conclusion natin dun sa population natin is maging reliable. So, example ng population versus sample is that, for example, finding the average height of all students in Barstow High School. So, pag sinabi na natin lahat ng estudyante sa isang school, population na yon. So, kung interesado kang malaman kung ano yung average height ng school mo, kukunin mo lahat ng mga estudyante dun sa school na yon para makita mo yung average ng height niya. At yun yung population kasi lahat ng estudyante mula first year hanggang fifth year kukunin mo. At yun namang sample is finding the average height of students in AP statistics. So let's say gusto mo lang kunin yung height nung room 28 na nag-aaral ng statistics. So yun, sample yun kasi dinidisregard mo yung ibang estudyante dun sa school na yon. So yung mga kumukuha ng English, kumukuha ng science, hindi mo siya i-include, pero yung mga statistics lang. Kaya sample siyang matatawag. Now, meron tayong tinatawag na census at saka sampling. Yung census, yun yung it attempts to get the information or to collect the information based out of the population. The word is attempt kasi hindi naman natin talaga makukuha yung the entire population pagka gumagawa tayo ng isang experiment. For example, yung experiment mo is sakop buong lahat ng mga teenagers sa Pilipinas. So kung gagawin mo yun, census yun pag nagawa mong lahat ng teenagers sa Pilipinas, makolekta mo yung information nila para matawag mong census yung ginagamit mo o kinakailangan mong dataset sa experiment mo. So, kaya sinasabi lang it attempts kasi hindi naman talaga natin kayang kunin ang bawat isa dun sa population. Yung sampling naman, you just take the information from a sample in the population. So, you kukuha ng isang grupo dun sa population, tapos yun yung pag-aaralan mo. For example, sa buong Pilipinas, sabihin mo, kukunin mo lang yung mga sample mula sa Tarlac, Cebu, at saka Cagayan de Oro. So yun, sampling yun. Kasi hindi mo naman kinuha, sinakop yung buong isla ng Pilipinas. So may kaibahan ng notation o yung kung paano natin isulat yung population tsaka yung sample o yung dataset na galing sa population at dataset na galing sa sample. Halimbawa na lang nito yung mean and standard deviation. So mahalaga sa statistics yung statistical measure na mean at saka standard deviation. At pag kinuha mo yung mean and standard deviation sa population, iba yung notation niya. Pag sinabi ko notation, iba yung paraan ng pagsulat niya. So yung mean, ang ginagamit natin is yung Greek letter na mu. So mu ang ginagamit natin pagka magde-denote tayo ng mean or average mula sa population. At saka sigma naman, yung Greek letter sigma, para naman sa standard deviation. So yan yung sa mean, sa population, ito naman yung sa sample. Sa sample, ang mean naman is x bar at yung standard deviation naman na ginagamit natin is letter S. So yan yung dalawang differences nung mean at saka ng standard deviation between population and sample. Ang example niyan, let's say sa isang experiment, ang nakalagay dun sa problem is average height of all BHS students. So, kinolekta daw niya lahat ng height ng estudyante sa Barstow High School and then kinuha niya yung average. Kaya mu yung ginamit nating notation para sa mean. So, mu is equal to 65 inches which means yung dataset natin, itong 65 inches na to, ay galing sa buong population ng Barstow High School. At ito naman, let's say, average height of students in room 20 ng Barstow High School, x bar yung ginamit natin at yung measurement niya is 66.2 inches.
So, sample siya kasi X bar yung ginamit natin at population to galing kasi mu yung ginamit natin. Now, meron tayong apat na paraan kung paano tayo kumuha ng sample from the population. At itong mga techniques na to ay kailangan natin pagka gumagawa tayo ng experiment. Kasi in statistics, usually nga, ginagamit natin is sample, hindi yung population. So, para magkaroon ka ng mas reliable na outcome mula sa population, kailangan gumawa ka ng mga series or kahit pumili ka lang ng isa ng pagkuha ng sample based doon sa population. Unang-una yung simple random sample. By definition, it's giving everyone a chance to be chosen. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung diagram ng mga ito. So, yung una nating designing sample is simple random sample. Yung pangalawa naman is stratified random sample. Pangatlo is yung cluster or cluster sample. And then yung pang-apat is multi-stage sample. So, meron tayong apat na types or uri ng pagkuha ng sample. Now, papakita ko sa inyo yung detailed illustration nitong mga strategy ng pagkuha ng sample sa statistics. Unahin natin yung simple random sampling. Kaya siya simple lang kasi binibigyan niya lang ng pare-parehas na chance na makuha dun sa sample mo from the population. So example dito, halimbawa meron kang sa isang school, let's say sa isang high school, interesado kang malaman yung average GPA ng isang school. So pagkuha mo ng sample, let's say, ang gagawin mo, pupunta ka sa registrar and then by randomly selecting yung mga student number nung nasa school na yun, tas yun na yung magiging sample mo. So, very simple. Pumunta ka lang sa registrar, tingnan mo yung number nila, kumuha ka ng 10 doon, and then yun na yung sample mo. Kaya, siya yung simple random sampling na tinatawag. So, pwedeng, maraming mga techniques para gawin yung simple random sampling, pero ang pinakabatayan niya is randomly sineselect mo yung sample from the given population. Ito namang stratified random sampling. Ito yung from the population, let's say sa buong school, ang kinuha mo kumuha ka ng sample na grupo-grupo, let's say sa University of Manila, kumuha ka ng College of Ed, College of Science, College of Engineering, and then College of Computer Studies. Tapos, ang gagawin mo doon, pag nakuha mo na yung mga sample mo doon sa mga colleges na yon, bawat colleges naman na yun, kukunan mo sila ng bawat sample. At yung representative ng bawat colleges na yon, pag grupo-grupo mo sa isa, yun na yung sample mo. So, yung ginamit mong technique sa pagkuha nitong sample na to, base sa school, different colleges, tapos kinuha mo yung isa-isa or tatlo or 5 sa bawat isa, tapos nakabuka na isa pang sample, stratified random sampling naman yung gamit dyan. Yung cluster naman, para rin siyang yung stratified random sampling. Pero ang kaibahan nga lang niya, hindi ka nakukuha ng paisa-isa dun sa mga grupong nakuha mo. Ang gagawin mo na ngayon, yung buong grupo, let's say Group 2, College of Ed, at saka College of Science, kinuha mo na silang dalawa, tapos yun na yung sample mo. So, yun yung cluster sampling. So, kumuha ka ng grupo-grupo sa isang malaking population, and then yung, let's say, nakabuo ka ng 10 grupo, tapos sa 10 grupo na yun, kinuha mo lang 3 grupo. So, 3 grupo na yun, yun na yung sample mo. Ang ginamit ng sampling technique doon is cluster sampling. At yung last naman, yung multi-stage sampling, ito yung ginagamitan mo siya ng iba't ibang type ng sampling technique sa bawat grupo. Let's say ito yung population mo, kumuha ka ng isang SRS or simple random sampling by going to the register, tapos kinuha mo yung mga student numbers nila, kakakuha ka ng mga estudyante, and then after nun, ginrupo mo sila in 2 clusters. So, kumuha ka ng grupo dito, group 1, group 2, group 3, group 4. Tapos, ang ginawa mong susunod sa mga grupo na yon, kinuha mo yung group 1 and group 5,
para dito sa sample mo. So, nagkaroon ka ng multi-stage sampling kasi iba't ibang sampling techniques yung ginamit mo para makuha mo tong final sample mo na gagamitin mo sa experiment mo. At yan yung different sampling techniques na pwede natin gamitin sa statistics at paggagawa tayo ng experiment or magde-design tayo ng experiment in stats.